Pag-usapan natin ito, Bato sa Quadcom, ginigipit. Kaya, sabi ni Bato, ay lalaban tayo. No? Meron din video yan mga kaibigan ha. Meron din video yan. Para hindi na natin masyado ipaliwanag ng gusto, panoorin na natin yung video. No? Panoorin na natin yung video mga kaibigan. Okay? Medyo mahaba-haba ito pero sandali lang hahanapin natin. Our new set. Wait lang. Ayoko sa inyo, no? Pupuntahan na natin yung ano. Asan na yan? Pwede naman pala dito eh. Then, puntahan na natin kagad para ano kagad. No? Huwag na wala nang patumpik-tumpik. 6:10. 10:20, 10:06. Ayan. 8 pala, 8. Dito natin umpisan mga kaibigan. Ito si Bato de la Rosa, ha? Pakinggan natin. Then bigyan natin ng reaksyon, di ba? 51 billion, asan? Shoutout, kamusta ka na? Ha? Nandiyan na rin siya 51 billion mga kaibigan, shoutout. Tuloy, Bato, pasok. Ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no? I was... Meron bang development? May development ba? Ano rin to no mga kaibigan, pilinggero din ito si Bato. May development daw sa PDP. Anong development sa PDP? Ayun, nauubos sila. Papalakas ng loob mga kaibigan, no? Even before and in the recent development. Tuloy. Really decided, I have already decided to run again. For... Nag-decide daw siya mga kaibigan, to run again. Bakit? Bakit tatakbo kang uli? Bakit tatakbo kang uli, Bato? Sigurado ka? Bato de la Rosa, tatakbo ka uli? Sigurado ka? Re-electionist ka? Sigurado ka? Bakit? Ano dahilan? Mga kaibigan, bakit kaya tatakbo uli ito si Bato de la Rosa? Yun ang magandang tanong doon, di ba? Sige. Para ba magsilbi sa bayan? Para ba magsilbi sa bayan? Kaya tatakbong muli itong si Bato de la Rosa? Pakinggan natin mga kaibigan. Tuloy mo. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee. Diba? Sabi niya, tatakbo ako uli. Nakapag-decision na ako. Tatakbo ako uli. Re-electionist ako uli. Bakit? Anong dahilan? Para magsilbi sa bayan? Ano dahilan? Para lalo ko pang galingan sa mga susunod? Ano dahilan? Bakit tatakbo ka? Bakit re-electionist ka uli? Eto, binanggit na mga kaibigan ng isa sa dahilan. Pasok uli. Ano yun? No? I was really decided, I have already decided to run again for re-election. Yeah, pwede rin niya, Mami B, no? Maybe that is also one of the reason, di ba? Because of the ICC, di ba? Pwede. Tuloy. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. So yun pala yun mga kaibigan, no? Araw-araw da kasi binubugbog sila ng Quad Committee doon sa Congress. Bugok din to, hindi naman araw-araw yun eh. Every Thursday lang yun. Bato, every Thursday lang yun. May pahinga kayo ng Lunes, Martes, Miyerkules, pahinga kayo. Biyernes, Sabado, Linggo, pahinga kayo. Tuwing Huwebes lang yung Quadcom. Di ba? Tuwing Huwebes lang yung Quadcom, hindi araw-araw. Sabi, nagtanong tuloy siya, nabanggit mo kasi yung Quadcom, nagtanong tuloy si Arnedo Olay, sabi niya, bakit lahat sila takot pumunta sa Quadcom? Di ba?
Eh araw-araw daw binubugbog daw sila sa Quadcom. Eh tuwing Huwebes lang ang Quadcom. Oh, yun pala yung isa sa dahilan kung bakit muling tatakbo itong si Bato de la Rosa bilang re-electionist sa Senado, mga kaibigan, kasi araw-araw daw silang binubugbog sa Quadcom. Hindi man lang niya sinabi na para makapagsilbi tayo dahil marami pa akong mga proyekto, marami pa akong mga panukala na hindi ko pa nagawa, kababantay sa ICC. Katatanggol at pag-follow up doon sa mga issue na nilalabas ng mga Duterte, tulad noong PIDEA leak, na nabigo din ako kaya kinakailangan kong mag-re-electionist. Hindi niya nabanggit, no? Basta kasi kaya ako magre-re-electionist, kaya nakapag-desisyon ako muling tatakbo kasi araw-araw binubugbog tayo doon sa Quadcom. Di ba? Oh, tuloy. May Waiko, shout out. Oh, sabi ni tatakbo daw siya para gumanti sa Marcos administration. Isa yan, di ba? And si Erwin Varela, shout out. Takot na takot si Bato de la Rosa. Oh, di ba? Eh tatakbo daw uli eh. And good evening to all. Good evening to all. Good evening all. Love PBBM, sabi ni May Waiko. And tatakbo, sabi ni Aren Tusens, tatakbo hindi para maglingkod. Exactly, di ba? Oh. And sabi ni Joselito, katulad kay Roqueta, ba't siya magtatago kung wala siyang itinatago? Exactly, di ba? Oh, Sir Al, yan naisip ni Bato, wala naman kasing utak. Yan, malaki lang ang ulo niya. Makintab pa, 'di ba? Sabi pa ni Pogi, akala niya malalampasan nila ang sumpa ng parusa sa mga ginawa nilang pagpatay, pagsasangkutan at pagsamba sa amo nilang si Duterte. Akala nila kapag senator na sila, wala silang kaso at mananaig ang impluwensya. Yun ang akala nila, 'di ba? O, tuloy natin. Hindi ako papayag. Oh. Hindi ako papayag. Oh. Na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Yun, di ba? Kaya ako nakapagpasya. Kaya ako nakapagdesisyon na muli akong tatakbo bilang senator. Kaya ako magre-re-electionist muli. Kasi binubugbog tayo araw-araw dyan sa Quadcom, sa Kongreso. Hindi ako papayag. Iboto nyo kung muli bilang senator dahil hindi ako papayag na binubugbog tayo araw-araw. So sa madaling salita, mga kaibigan, sa madaling salita, ano ang tawag doon? 'Di ba? Ayaw iwan yung posisyon dahil gustong makagante. Hindi para maglingkod sa bayan. Hindi para magsilbi sa mamamayan, kundi gusto lamang nilang gumante dahil talagang bugbog na bugbog sila. And this is also the reason kung bakit gustong bumalik ng mga Duterte. Baka sakali na makabawi kayo, mga kaibigan, mga Pilipino. Kayo, tatanungin ko, papayag pa ba kayo na nailabas na yung baho? Nailabas na yung katotohanan? Nailabas na lahat ng mga kasinungalingan? Na-expose na lahat ng katiwalian? Papayag pa ba kayo na makabawi pa itong mga ito? Mga kaibigan, mag-isip-isip kayo. Diba? Mag-isip-isip kayo, mga kaibigan. Tuloy natin. Laban tayo. Gusto mo lumaban, sasama mo pa yung mamamayang Pilipino? Diba? Laban mo lang yan. Ba't hindi mo harapin? Diba? Laban mo lang yan, ba't di mo harapin? Na doon tuwing Huwebes,
sa Quadcom, tuwing Huwebes, hindi araw-araw tuwing Huwebes sa Quadcom, nandun yung mga nandun yung mga witness, nandun yung mga nagpapatotoo sa mga katarantaduhan, mga kalokohan na pinaggagawa ninyo noon. O, ba't hindi nyo harapin? Tapos ngayon sasabihin mo, lalaban tayo. Isasama po pa mga Pilipino? Harapin mo, mag-isa, laban mo. Huwag mo isama ang mga Pilipino. Sabi ni El Toro, oy El Toro, shoutout it's been a while, no? Ngayon lang ulit tayo nagkita, okay? Oh, sabi ni El Toro, Duterte ba to? Nakarma din kayo, di ba? Oh, sabi ni Pogi, ngayon pa lang alam ko matalino ang tao, marunong gumamit ng psychology, marunong tumingin ng tao kung masama o mabuti ang kinikilos o sinasabi at marunong ng logic, be wise tayo. Din ang pumipili ng ikakapahamak. Exactly, di ba? Kaya nga tinanong natin kanina, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na makabalik muli, makaporma uli itong mga to? Ganong ang kanyang layunin para tumakbo, hindi para sa inyo, hindi para sa mamamayang Pilipino, kundi para sa sarili niya. Gusto niya makabawi. Oh, isip-isip, no? Isip-isip, okay? Oh, Senator Bato, aka Prescon, sabi ni Arnedo Olaez, karma is real. Senator Bato, di ba? Sabi ni El Toro. And Herminio Eno, good evening sir, happy watching from Masbate City, PBBM Solid. O, di ba? Salamat sa pagiging PBBM Solid. Herminio Eno, and shout out sa iyo. Okay? Tuloy natin. Kaya nga tama ngayon, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said, hindi, ang galing sabihin, no? Hindi tayo aatras dito, pero hindi rin tayo haharap. Kaibigan, di ba? Hindi tayo aatras, pero hindi tayo haharap. Galing ni Bato, no mga kaibigan, ang galing ni Bato. temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Mm. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-respect. Oo, di ba? Sabi ko sa inyo mga kaibigan, dapat hindi na lang sila nagsasalita eh. Di ba? Kasi mabibira na naman natin sila. O, hindi raw tatak Duterte, hindi raw ugali ng mga Duterte yung re-respect. Hindi nga nakikita ng taong bayan eh, di ba? Oo, tama ka dyan, Bato. Hindi ugali ng mga Duterte ang rumeresbak. Kaya nga hindi namin nakikita yung ginagawa ni di ba? Yung ginagawa ni Inday Sara na Duterte din yun, di ba? Yung ginagawang pagtatraidor ni Sara, hindi yun hindi nakikita ng taong bayan yun. Di ba? Na yung ginagawa ng mga ni Tatay Digong yun nila, di ba? Na nung panahon na naiipit, di ba? Hindi nga rumeresbak eh. Hindi sinisiraan si PBBM. Hindi namin nakikita yung Bato. Ha? Hindi namin nakikita yung Bato. Di ba mga kaibigan? At isa pa, sabi niya, bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Bakit? Kailan ba uminto ang pag-ikot ng mundo? Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, I just want to inform you, di ba? For your information, ni minsan hindi pa huminto ang pag-ikot ng mundo. Dahil kapag huminto ang pag-ikot ng mundo, ikaw, ako, patay tayong lahat. So wag mong hanapin yung iikot ang mundo. Di ba? At alam nyo mga kaibigan, medyo scientific lang to ng konti, no? Medyo parang kumbaga lang tayo, lang ba? Di ba? Icebreaker lang. Ika nga, di ba?
ang mundo, mga kaibigan, no, sa kanyang ginagawang pag-orbit. Orbiting, di ba? Orbit ang tawag doon, no? Pag-ikot ng mundo, habang umiikot ang mundo, umiikot din niya sa ano, sa kalawakan, no? Eh, nandiyan yung ano, nandiyan yung, ilan na nga ba yung mga kaibigan? Ilan na nga ba yung ano, ilan na nga ba yung planet? Nakalimutan ko na kung ilang planeta na ang nasa gitna yung araw, di ba? O, habang umiikot ang mundo, umiikot din yan, di ba? Doon sa solar system. Uy, naalala ko pa yung solar system, mga kaibigan. Di ba? Umiikot din sa solar system yan, di ba? Ngayon, pag-ikot ng mundo, hindi yan, or sabihin na natin siguro ilang milyon ang ano, o ilang porsyento ang pwede natin sabihin na talagang babalik siya doon sa original niya. Di ba? Halimbawa, eto ngayon ako, nakaharap sa inyo. Pag-ikot ng mundo, ikot yan, di ba? Ikot yan, mga kaibigan. Ilang taon, kung babalik man uli sa ganitong posisyon din. Di ba? Kung babalik sa ganitong posisyon din ang mundo, ilang taon bago yun, no, mga kaibigan? Siguro matanda na o baka patay na tayo nun. Di ba? Alam mo, huwag yung kabubuhan kasi ninyo ang pinaiiral ninyo. Di ba? Pwede nyo sabihin na ano, total re-elect, nakapag-desisyon ka na maging re-electionist. Di ba? Angat mo naman yung sarili mo, ilapit mo sa mamamayang Pilipino na kaya ako tatakbong muli dahil kinulang ako, parang nakulangan ako sa pagsisilbi ko sa inyo. Di ba? Gusto ko pa kayong pagsilbihan. Dapat ganun, mga kaibigan, di ba? Hindi yung ipaparamdam mo na kaya ka tatakbong muli dahil gusto mo lang maghigante. Wag gariun. Wag gayon. Sabi nga ng mga Batanggenyo, wag gayon. Diba? Oh. Sabi ni Arnedo Olaes, trillion years po. Buhay ka pa kaya nun? Bala baka abukan na nun. Abong buhay. No, mga kaibigan, sabi ni El Toro, noong panahon ni Duterte, sila ang batas. Gusto nilang bumalik uli, di ba? O bumalik kayo after trillion years. Pag ikot ng mundo, after trillion years, saka ka na lang kayo bumalik. Di ba, mga kaibigan? Yayabang pa, bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot yan. After trillion years, in your dreams. Lloyd. Yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kaniyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Kaya pala sabi nung former Iloilo mayor. Di ba? Ano sabi nung former Iloilo mayor, mga kaibigan? Si Mabilog, ano sabi niya? Di ba? Dahil kalaban sa politika yung kanyang pinsan na si Drilon. Dahil minsan dumating ang point na tinawagan siya o kinausap siya ni Duterte at makikipagkita sa kanya, kaya lang hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Hindi nga siya niresbakan hindi siya niresbakan ni Duterte. Hindi siya niresbakan ni Duterte. Hindi raw yun ang hindi raw yun yung type of yung brand of leadership ng mga Duterte, yung Rumeres back. Bato. Ano ang sabi ni mga kaibigan? Ano sabi nung sa Cebu naman, yung mayor sa Cebu, di ba, mga kaibigan? Ano sabi noon? Hindi nga Rumeres back. Hindi Rumeres back, mga kaibigan, ang Duterte. Bato.
Kadikit mo, hindi mo alam. Hinihimod mo ang puwet, hindi mo alam. Di ba, mga kaibigan? Hinihimod mo ang puwet, hindi mo alam. Ay, naku po. Hindi raw yun ang hindi raw yun ang brand of leadership ng Duterte. Kaya pala maraming ilan yung mga mayor na napatay? Ilan yung mga mayor saka vice mayor na napatay? Dahil sa hindi kaalyado ng mga Duterte. Diba? Na-content natin yan yung nakaraan, mga kaibigan. Ilan ang mga kaalyado na mga hindi kaalyado na mga mayor at vice mayor na pinatay during the term of Duterte. Yung sinasabi nilang brand of leadership, Duterte brand of leadership. Hindi nga Rumeres back ang mga Duterte. Tama, diba? Tama sa kasinungalingan etong si Bato de la Rosa. Sabi ni Tita Carmen, tanga lang ang bumoto sa Duterte senators, mga bugok na mga walang utak. Exactly. Ba? Ever. Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case, tayo mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Oo, di ba mga kaibigan? Bandang huli, pwede mo naman palang sabihin, ang dami mong papaliwanag. Ang tanong, bakit yung unang 6 years, yung unang 6 na taon, hindi mo ginawa? Di ba? Alam mo palang sabihin yan para makapagserbisyo. Bakit yung unang 6 na taon hindi mo ginawa? Bakit abalang-abala ka sa pagbabantay sa ICC? Bakit abalang-abala ka na mag-follow up doon sa mga issue na inilabas ni Morales, inilabas ni Maharlika, 'di ba? Inilabas ng mga DDS. Talagang pina-follow up mo 'yun. Pinarating mo pa nga sa Senado 'di ba? Bakit 'yun ang pinagkaabalahan mo? Bakit hindi mo ginugol yung 6 na taon, yung first 6 years mo sa tamang pagsisilbi? Pagkatapos ngayon sasabihin mo, kung mabibigyan ng pagkakataon, 'di ba? Oh, magseserbisyo tayo sa mamamayan. Huli na. Bakit? Markado na, 'di ba? Na kung ano yung ginawa mo doon sa unang 6 na taon, yun pa din ang gagawin ninyo sa susunod. Kung may mga Pilipino pang magiging tanga't magpapakatanga sa inyo. Ganun lang yun. 'Di ba, mga kaibigan? Kayo, mga kaibigan, ano masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa pagiging re-electionist po nitong si Bato de la Rosa, no, mga kaibigan? Paki-comment nyo po diyan sa baba. 'Di ba? Paki-comment nyo diyan sa baba, lalong-lalo na yung mga team replayer natin, binabasa ko po yan, no, mga kaibigan. Napaka-importante po sa akin ng inyong mga pagkomento dahil sabi ko nga, mga kaibigan, 'di ba? Ay diyan po tayo pagkaminsan ay humuhugot, no? Pagkaminsan diyan po tayo humuhugot nung ating mga pag-uusapan sa mga susunod natin mga live, no, mga kaibigan, kaya napaka-importante po niyan, okay? Ngayon balikan natin itong hindi ko pala nagawa ng bukod na thumbnail. So ito na rin, yun na rin ang thumbnail na gamitin natin, no? Ito na lang yung pinaka-main. Yan. Yung pinaka-main thumbnail, yan na lang din ang gamitin natin. Hindi yan. Okay. Yan. Yan. Okay? Ito, puntahan natin to, mga kaibigan. Yung pinaka-main thumbnail natin, yun na rin gamitin natin ngayon. So, puntahan natin to ngayon, mga kaibigan. Di ba? Kanina, yung Duterte Group, pagbabago sa 2025, kung ano yung gusto ni Baste, napag-usapan na natin yan, mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin, Digong, mabait na naman kay PBBM.
Tanong mga kaibigan, pag-usapan natin ito yung Digong mabait na naman kay PBBM. Ilang beses na ba nagbait-baitan ito si Digong? Mabibilang niyo pa rin ba mga kaibigan? Mabibilang niyo pa rin kung ilang beses nagbait-baitan itong si Digong? Matatandaan niyo ba dati, 'di ba? Sabi niya wala naman daw talagang kinalaman si PBBM sa yung pagiging addict, pero after a while no mga kaibigan, pagdating sa mga rally, meron tayong presidenteng addict, may addict sa Malacanang, 'di ba? Oh, meron din pagkakataon sabi niya maayos naman, wala akong problema kay PBBM. O, 'di ba? Pero sasabihin naman niya, weak leader ang Pangulo. 'Di ba mga kaibigan? Ilang beses na nag-attempt na magbait-baitan etong si Digong para kay PBBM. Pero ang nangyayari, bumabalik sa dati. 'Di ba? Bumabalik sa dati. Kumbaga nagkukunwari lang, napakahusay na unyango mga kaibigan, 'di ba? Anong hayop yung pagdumikit sa kung ano yung kulay na dinikitan niya, yun nagiging ganun siya, 'di ba? Hunyango, hunyango. 'Di ba? Sa Kapampangan, unyango, walang H. 'Di ba? Ilang beses na naging hunyango si Digong nyo, mga kaibigan. 'Di ba? Hindi na natin mabilang eh. Hindi na natin mabilang kung ilang beses nagkunwari etong si Duterte. 'Di ba mga kaibigan? Oh, ngayon eto. Puntahan natin 'to mga kaibigan Puntahan muna natin yung nabalita sa GMA. Okay? Tamo natin nabalita sa GMA no, mga kaibigan, pasadahan natin 'to. Ayon dito mga kaibigan sa GMA News, 'di ba? Lakihan natin para mabasa ninyo. Ayan, okay? Sabi rito mga kaibigan, no? Former President Rodrigo Duterte said on Friday that his successor, which is PBBM, 'di ba mga kaibigan, PBBM, no? Na yung kanyang successor daw mga kaibigan, ang sabi rito ay Ferdinand Marcos Jr. has not made serious mistake that warrant criticism, 'di ba? So hindi raw dapat na kumbaga hindi raw po karapat-dapat sa kritisismo etong si PBBM dahil sa wala naman daw serious mistake. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa ng mga Duterte, 'di ba? Sabi niya pa rito, wala namang masasabi na malaking pagkakamali, otherwise I would be the first really to shout, 'di ba? Hindi ka pa ba? 'Di ba? Hindi pa ba, mga kaibigan, 'di ba? Hindi pa ba kinritiko ni Duterte si PBBM? Halos araw-araw 'Di ba mga kaibigan, halos araw-araw So dito lang mga kaibigan, ito hindi na natin masyadong palalawigin 'to, no? Dahil talagang lalabas lang talaga dito yung kasinungalingan. So ito na lang para mas madali, 'di ba? Mas madali mga kaibigan, wala ng paliwanag. Panoorin natin yung video. No, panoorin natin yung video. Marcos, serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan niya. I have not reached that point. Di ba? Hindi pa raw niya na-reach yung point na yun, mga kaibigan. Ano masasabi niyo rito? Sinungaling. Di ba? Isang matandang kunyangong sinungaling etong si Digong nyo. Hindi pa raw siya umabot sa ganung point. Di ba, mga kaibigan? Pero doon sa rally, kung ipagsigawan niya, may presidente tayong addict. May addict sa Malacanang. Ba mga kaibigan? Kayo. Sabi ko sa inyo, lugmok na ang mga Duterte. Naghahanap na lang sila ng butas kung papaano sila o kung saan sila lulusot para muling makaahon sa pagkakalugmok. Kayo, mga kababayan, iiwanan ko sa inyo ang tanong. Magpapaloko pa ba kayo? Magpapabudol pa ba kayo? Magpapakatanga pa ba kayo? Minsan na kayong ginawang tanga. Minsan na kayong ginawang
ginawan ng kalokohan. Minsan na kayong niloko, magpapaloko pa ba kayo? Iiwanan ko sa inyong tanong na yan, mga kaibigan. Di ba? Ilang buwan na lang, September, October, November, December, January, February, March, April, May, 8 buwan na lang, midterm election na. Uulitin ko ang tanong, mga kaibigan, magpapaloko pa ba kayo sa mga Duterte? Magpapakatanga pa ba kayo sa mga Duterte? Minsan na kayong niloko, nasa sa inyo kung magpapaloko pa kayo. Minsan na kayong tinarantado, minsan na kayong ginawan ng kalokohan, at ang ating mahal na Pangulo, kung ilang beses pa ulit-ulit na tinatarantado in public, mga kaibigan, mga kaloyalista. Pagka may nakalusot pa na kahit isa sa linya ng mga Duterte, mga kaibigan, kasalanan na yan ng mga Pilipino. Kasalanan na yan ng mga Pilipino. Okay? So, yun lang muna, mga kaibigan. Maraming salamat po. Kung meron kayong masasabi, karagdagan na gusto nyo sabihin tungkol dito sa huli na pag-usapan natin, comment lang po kayo dyan sa comment section, mga kaibigan. Binabasa ko po yan. And don't forget to like and share. At bago tayo magpaalam ay, bago tayo magpaalam, basa ko muna, shoutout muna tayo, Yan, sabi ni Ma'am Lori Mamawag, hindi ko siya binoto. Hindi ko binoto yan. Ako hindi ko rin binoto yan. Hindi ko maalala binoto ko yan. Kasi nung panahon ng 2016, ang alam ko lang, mga kaibigan, ang alam ko lang, ang laman lang ng balota ko is yung Vice President. Sino yon? Si PBBM. Wala nang iba. Yung 2016 yon, mga kaibigan. Okay? Yon, so maraming salamat, Pogi, Lori Mamawag, Mami B, thank you so much, Mami B. Talagang alam ko busy to si Mami B, pero talagang binibigyan pa ng pagkakataon na nakakasama pa natin, nakakapalitan, nakaka-interaction natin diyan sa comment section, okay? Yon, si Socorro Rosario, shout out, salamat. Sino pa? Arnedo Olaya, shout out. El Toro, shout out, maraming salamat sa pagsama sa akin. Yon, si Tita Carmen Lee, shout out. Si Ima Rebecca Lagmay, isa-isahin ko na. Ima Rebecca Lagmay, kasama rin natin kanina. And si Lito Nacionales, shout out. Erwin Barela, yon, Erwin Barela, shout out. Hindi iikot ang mundo sa mga Duterte, tama. And Aurelia Adena, shout out, maraming salamat sa pagsama at sa pagpunta rito sa aking live. And sino pa? Ayun, Herminio Eno. Herminio Eno, at ayun, Iris Ledesma, shout out, maraming salamat. Okay, Pogi, again, Arnedo Laes, and RN Tusen, shout out, thank you so much. My Waiko, shout out, and maraming salamat sa pagsama. And 51 billion, yon, si Red, nandiyan din kanina, nakikinig lang, shout out, maraming salamat. Otso, shout out, sino pa? Mabilisan na to, mga kaibigan. Cheryl Villa, yan, Cheryl Villa, shout out, maraming salamat. Emily Galano, shout out, okay. Sino pa? Edgar Makapalag, Edgar Makapalag. Joy Aguirre, Edgar Makapalag, okay, Joy Aguirre, shout out. Si Abdul Sobiri Tungkay, shout out, okay, sino pa? Kaloyal Alex, yon, Kaloyal Alex. Nilda Arceo, Priscilla Acepcion, shout out, maraming salamat sa pagsama. Okay, Ima Rebecca Lagmay, yan, sino pa? Lori Mamawag, okay, nabanggit ko na, maraming salamat. Arnedo Olaes, yon, okay, yun na. Shiro Kansaki, yon, si Shiro Kansaki, maraming salamat sa pagsama sa atin. Carl Alejo Basaw, and also nandiyan na rin, okay. Ramal Ariel, okay, Tiger 99, shout out, maraming salamat. And also si Muntintinig, sinamahan din tayo kanina, mga kaibigan, maraming salamat. And mga kaibigan, please lang po, bago tayo mag-iwalay, baka naman po pwede, lalong-lalo na yung mga mapag-sharean, mapag-sharean ng ating mga video, mga kaibigan, then kayo ay mapapasyal, manonood kayo ng ating video, baka naman kung pasado sa panlasa ninyo yung mga content na pinag-uusapan natin dito sa ating channel, mga kaibigan, baka naman, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. At kapag ka nag-subscribe kayo, mga kaibigan, pakipindot na rin yung notification bell dyan para ma-update kayo every time na meron tayong live stream. Okay? So maraming salamat. Ingat po lagi. Happy Sunday. And muli, paalala ko baka meron pa sa inyo hindi pa nakakapunta ng church. Kahit sa bahay man lang, di ba? Maglaan kayo kahit na ilang minuto lang.
mag-usal lang kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil 24/7, iningatan niya tayo. At least 1 hour a day sa isang araw, mga kaibigan. Mailaan lang natin sabihin, Lord, maraming salamat. Lalo na sa mga nasa Pilipinas, di ba? Lord, may bagyo, may unos. Pero iniingatan mo pa rin yung pamilya ko. Maraming salamat. Nandito, malakas pa rin ako. Maraming salamat. Then hingi na rin kayo ng guidance na mga kaibigan. At isama na rin ninyo mga kaibigan na patuloy na bigyan ng wisdom ang ating mahal na Pangulo para sa ganun ay patuloy pa mapakinabangan ng maraming mga Pilipino. Okay? Maraming salamat at magandang araw po ng linggo sa ating lahat mga kaibigan. And babush! Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.